speaking of bagyo, narinig nyo ba yung statement ni President Bongbong Marcos patungkol sa bagyo, yung flood control? Kasi matagal siyang hindi nakakausap kasi may mga balita tayong naririnig na bawal daw siyang ma-ambush interview. Pero kanina sumagot na siya sa issue ng flood control system projects kasi yun yung kanyang binida ng kanyang zona. At kinaumagahan, ibinaha ang Metro Manila. Tapos eto na naman, bumagyo na naman ang pagkalakas-lakas dyan sa may Bicol. Nangyari lang kasi is hindi masyadong natutukan yung gawa ng rockstar kasi yung nagpunta sa Senado eh. Yes. Kaya itong damages dito sa sa Bicol hindi masyadong napag-usapan kasi mas pinag-usapan buong linggo yung nangyaring Senate inquiry. Yes, at balita natin, Boss Daga, yung patay, 145. Ayun na nga. Oo. Kanina meron siyang statement na parang medyo nagalit na siya at sinabi niya nga na hinahanap din niya yung flood control projects. Meron. Na-overwhelm nga lang. Dahil first time daw in history ng Pilipinas na nangyari, ito sa Bicol siguro, yung sinasabi niya. Ayun nga, na-overwhelmed daw yung mga flood control system. Kasi nung nakaraan, na tinanong siya, nasa na yung flood control system, sabi niya, nabangga naman ako. So ito naman ngayon, na-overwhelmed naman. So ibig sabihin, gusto nyo sabihin, meron talagang flood control. Hindi lang kinaya ng flood control dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ngayon lang pa nagkaroon sa ulan ng usually, Pilipinas. when you say flood kasi, di ba yan yung sobrang tubig. Yes. So it's overwhelming. So na-overwhelm yung supposedly magmamanage dun sa overwhelming na tubig. So tinalo. Hindi talaga natin maintindihan kung saan ang gagaling itong statement na to ni Presidente Bongbong Marcos. Doc Lorraine, I think yung mga statements na gano'n, parang it gives us a clear view kung paano yung pamamalakad na nangyayari sa Malacanang. Because obviously the President is ill-informed. Hindi siya ini-inform kung ano yung totoong nangyayari, na siya pa yung nagagalit. 150 halos ang namatay, Mr. President. Kasi ang sinabi niya dito, noon nyo pa hinahanap yung flood control projects yan, meron, sabi niya, meron daw. Na-overwhelmed lang, yan ang sinabi niya. Saan? Pakita mo sa amin na, kasi parang ang sinasabi niya dito, dito yung kung bakit tinatawag kayong budol kung ba't hindi naniniwala ang tao sa inyo. You make a report like that and then you gloss over yung nangyari sa Pilipinas na trahedya. We were all witness to it. Napakasakit tignan ng mga kababayan natin na hirap at on their own. Talagang iniwanan sila ng gobyerno. Meron pang postings doon na yung from the PIO disaster risk na office na you're on your own. Basically, ganun yung sinasabi na overwhelmed na kami. Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Basically, ganun. But that post was taken down. And then now you have a president who's saying that there was flood control. Pero ang nakikita natin dito, ang sinasabi niya walang corruption. Pero maliwanag, corruption. Unless iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino at he's rubbing salt to our wounds. Masakit na nga yung nangyari. Magsasabi pa siya ng ganyang lantarang kasinungalingan. Imbes na gusto ko sana marinig, pag totoong Pangulo ka, I'm sorry, I'm apologizing for what happened and we are going to do something about this, about the corruption at yung paghihirap ng ating mga kababayan na nagkandalunod sila. Diba? So dito kasi may mali na Coach Oli, may mali na pero inaano pa nila parang pinipilit pa nilang tinutuwid, pinipilit pa nilang pinagtatakpan. Ano bang mahirap aminin kung meron talagang problema? Kaya sa tingin ko, alam mo, Boss Daga, hindi talaga maayos ang problema natin sa baha na yan. Kasi instead na hinaharap at inaako ni BBM yung kanyang kamalian, kanyang kakulangan, gaya ni PRRD, sabi ni PRRD, ako mananagot lahat. Tingnan nyo yung difference niya kay BBM. Ito si BBM, pasa ng pasa, sinisisi yung babae, si Christine. Pero tingnan nyo mabuti kung hindi ito excuses. Sabi niya, na-overwhelmed daw kasi mas malakas daw si Christine kaysa doon sa Yolanda. Kaya doon nabaha. First time. Pero teka muna, after the SONA mo, nakatatlong bagyo na tayo. Yung una, pangalawa, binaha din tayo. Hindi yun malakas. Excuse me po, hindi namin makakalimutan kasi that time, nasa Davao kami. Kinover namin yan Kaya wala siya excuse. Bakit yung mahina, binabaha? It's not because of Christine. It's because of you, yung gobyerno nyo, medyo mahina. Coach Wala Oli, tayong pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Christine kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers per hour. Namatay doon, 6,352. Panahon ni Pinoy. Panahon ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771.
Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi niya sa kanina sa interview kinumpare niya. Nasa 400 daw, si Yolanda tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, linag ko to, kahit masabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging dalawang bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi noong KOJ siege, sinabi niya on national TV na walang mga baril yung pumasok doon. Tama. Walang tear At gas. walang mga tear gas. Pero kitang-kita naman sa mga vlogs natin, pati sa mga sa coverage ng SMNI, na meron talaga and hindi niya kinorek yung pagkakamali na yon, yung harap-harapang pagsisinungaling na yon sa taong bayan. So, paano tayo maniniwala ngayon? Ano mo tingin ko nangyayari dito, no, sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya tuloy, nagmumukha, siya yung sa kanya yung bagsak, no? Sa kanya yung bagsak, sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? 'Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, 'di ba? Nakita natin at saka hindi yun mangyayari. Yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay at saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects, pero sa mga nakikita nga natin sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho eh. Yeah. So, ibig sabihin, Yeah. substandard. Kapag Yes. substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Yeah, Diba, Jay? Oo. Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Eh, unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang aanuhin ng taong bayan yan. So, hindi kasalanan ng taong bayan yun kung bakit nila hinahanap yung flood control na yan sa hina ng ulan or hina ng bagyo dito sa Pilipinas, biglang ganyan yung baha, lagpas sa bubong, no? Kasalanan din to ni Marcos kasi kung wala naman talaga at kung medyo hindi pa nga tapos yung iba, ba't pa kailangan ipagyabang dun sa SONA? At ito pa pinakaano dyan, di ba? Parang inano niya yung about dati sa Yolanda, sa mga maraming kukunti na lang yung parang kukunti na lang yung itinulong or itutulong ni PRRD. Parang siya na lang ata daw yung sasagot sa lahat ng tulong dun sa Yolanda sa na mga yun. pabahay. Di ba? Pinagyabang niya yun. So, ayan na naman. Halos sa ganyan din yan. Pinagyabang ngayon, hinanap ng taong bayan. Wala siyang ipakita. Kaya sabi ko, yung flood control na lang mag-adjust sa inyo. Nakakaya naman. Yung kay PRRD na Rolly at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa arm ng Yolanda eh. So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Yes. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Dito naman sa administrasyon natin ngayon, itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD pero wala hindi niya inasikaso. Siguro, kasi hinahanap din nila ngayon, Doc Lorena, ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRRD, pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ko malala. Ang mahirap kasi, Boss Dino, nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin
Pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. So, sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo. Dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, Doc Lorraine, Coach Oli, Master and Boss Dada. Ngayon ko lang pagtanto na mahalaga ang matulog ka araw-araw. Laging puyat siguro to kaya. may punto ako na gustong i-point out kasi yung pinaka-worrisome sa akin dito yung corruption. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of office, yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Tapos pagbaba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, 16 trillion na. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So that's around 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. May At saka pandemic. nag-pandemic pa. Dito, May Marawi. dito, ano ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang niya? Ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno. Kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya. Kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw, ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1.something 1.4 billion a day. No? Nasaan napunta yon? No? Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. Saan siyempre- yun? Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, lumobo man ang utang natin, ang daming Pinapuntahan. ang daming milestone. Yes. Alam mo, ang passport natin 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin 10 taon na. Noong panahon ni PRD, meron pa tayong Marawi Siege. Meron pang may kalaban tayong ISIS Maute. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies, meron pa tayong iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng ang mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So dito mo talaga makikita, may pandemic pa katulad ng sinasabi ninyo, meron pang pagputok ng mga bulkan, ilang bulkan ang pumatok noon, ilang category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas. Kaya ito, yung kumbaga pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki tapos wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikita mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung yung drugs sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya talagang dito mo talaga makikita na katulad sinasabi ni Dr. Lorraine, meron talagang pagtatakip dito sa sa mga corruption na to. Flood control system. Yeah. Very, very obvious. Kaya parang ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelmed lang kayo. Di ba? Apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry-ass excuse for why something cannot get done. Di ba? Na overwhelmed lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na overwhelmed lang kami, 'di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag gobyerno ka, kasi my short stint in government, nakita ko 'yon. Kokonti lang yung kembot mo, pero nandiyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan, no? So, Yun ang problema kasi pag nauna yung yabang kesa gawa. Yeah. Pinagyabang niya yung flood control na yan eh. Pero dun sa interview niya kanina, parang sinasabi niya na mga Pilipino, magtiis na lang kayo. Pag bumagyo, magtiis kayo kasi hindi natin kaya. Hindi talaga kaya ng flood control yung baha na yan. So, tiis-tiis na lang. Yung iba sa inyo, mamatay muna. Yung iba sa inyo, malunod muna. Yeah. Magtiis tayo. Parang gano'n na sinasabi niya. Kaya nakakasakit ng puso itong si BBM sa mga ganong klaseng statement. Parang Di ba, Oli, nakita natin, no? May isang pamilya, 4 yung anak na namatay, na nakaratay doon, di ba? Grabe yung sakit na dinadaanan ng mga kababayan natin. Kasi yung issue kasi ngayon, sa tingin ko, overwhelming issue na pag-usapan natin dito, corruption.
kaya nangyari ito. At maganda dito na pinag-uusapan natin dito kasi according to studies, no, may binabasa akong libro, kailangan para masugpo natin ang katiwalian sa gobyerno, kailangan pag-usapan, hindi tayo pwedeng tumahimik dito. So pag-uusapan natin yan paulit ng paulit at hindi tayo papayag na ginaganyan tayo ng ating gobyerno. Kasi tingin ko kasi yan, yung ganyang mga statements, disrespect yan sa Pilipino na overwhelmed lang kami. No? Tsaka you're insulting our intelligence when you say na yung flood control projects, hanap kayo ng hanap, nandyan lang yan, di ba? Saan? Bigyan mo kami ng numero, pakita mo sa amin, bigyan mo kami ng resibo. Pera namin yan, hindi mo pera yan. No? Tsaka imbis na yung taong bayan na magalit, siya yung nagalit. Yeah, imagine. No? Wow. Parang napakalaking insulto nito doon sa mga taong bumoto, lalo-lalo na doon sa mga bumoto sa inyo, sir, Mr. President. Kasi parang hindi mo pinapahalagan yung reklamo nila eh. Ang reklamo nila, baha eh. Nagbabaha sa buong Pilipinas, nagbabaha. Tama yung sinabi ni Consoli, para sinabi, magtiis muna tayo habang hindi pa tayo nakakahanap ng bagong solusyon. Kasi yung flood control natin hindi gumana eh. Kung meron man yan. Kung merong flood control project, edi sana hindi tayo babahain. So, aminin na po natin, kung halimbawa wala namang problema, wala namang pong mawawala. I-acknowledge natin yung pagkakamali, doon tayo makakahanap ng tunay na solusyon. Kasi hanggat itinatanggi natin na itinatanggi ang problema, wala po tayong makukuha na pag-asa dyan. And another point hindi kayo inihalal dyan para marinig namin na na-overwhelm kayo at magtiis muna kami. Inihalal kayo dyan para magsilbi kayo sa bayan at para bumuti ang buhay namin. At dahil dyan, binigyan namin yung tiwala namin na yung pera namin, kayo bahala dyan. May tiwala kami na you're going to handle it well. At yung mga resources, gagamitin ninyo. Diba? Ayaw namin marinig, magtiis muna kayo dyan. Diba? Yan, ba't ba namin kayo binoto? Diba? Nakisimpat siya nung nakaraan sa mga namatayan. Sabi niya, I sympathize with yung mga namatayan. Nalulungkot daw siya. Pero paano mo masasabi nalulungkot ka kung hindi mo kayang mag-apologize sa shortcomings ng gobyerno? Wala naman kasing gobyernong perpekto eh. Oo, lahat tayo, hindi naman tayo perpekto. Somewhat, may mga mangyayaring mga hindi mo talaga kayang kontrolin, pero hindi mo na dapat iyan yun eh. Kumbaga parang rubbing salt to injury. Di ba?